Kabanata 4921. James ay nabura ang mga powerhouse ng apat na sekta ng pinuno ng distrito ng napakabilis. Pagkatapos, bumalik siya sa gumuhong bundok Stoyan. Sa sandaling iyon, sina Lucius, Thuma, at Xylus ay nakaakyat na sa mga guho. Kawawa naman silang tatlo, puno ng mga sugat at dugo. Tulad ng inaasahan mula sa iyo, James. Nakangiti si Henrik habang nakatingin sa malayo. Nalaman niyang may problema si James at nagmamadali siyang suportahan. Gayunpaman, napakalakas na ni James. Kahit nasa quasi Chaos rank, nagawa niyang labanan ang apat na powerhouse sa Chaos rank. Sa kabila ng pagiging kontra sa apat na kalaban, iniiwasan ni James na maging dehado. Sa halip, siya ang may kapangyarihan laban sa kanila. Lumipad sa kawalan si James na may malamig na ekspresyon. Sword World. Ang hindi mabilang na sword energies na naglalaman ng mga mahiwagang inscription ay lumitaw at nabuo ang isang sword world, na agad na nahuli ang kanyang tatlong kalaban. Ang sword energies ay tumusok sa espasyo sa loob ng sword world. Desperadong ipinagtanggol ni Lucius, Thuma, at Xylus ang kanilang sarili. Lumitaw ang mga lilang ilaw mula sa katawan ni Lucius at nagtipon upang bumuo ng isang maliwanag na mahabang espada. Nilabanan ng espada ang panunupil na puwersa at sumugod sa tuktok ng mga hangganan ng Sword World. Ilang bitik ang nabuo sa mga hangganan ng Sword World. Sinamantala din ni Thuma at Xylus ang pagkakataong ihagis ang kanilang supernatural skill para salakayin ang mga hangganan ng Sword World. Boom! Agad na nabasag ang Sword World. Nang gumuho ang Sword World, isang sacred blossom ang lumitaw sa kalangitan. Ang Sacred Blossom ay namumulaklak at hindi kapani-paniwalang nakakabighani. Gayunpaman, nagtatago ang mapanirang kapangyarihan sa likod ng magandang hitsura nito. Ang Sacred Blossom ay sumugod sa kanilang direksyon. Naramdaman ng tatlo ang kapangyarihan ng Sacred Blossom, sinubukan itong iwasan ng tatlo. Bilang mga powerhouse sa Chaos rank, madali para sa kanila na makatakas sa larangan ng digmaan. Boom! Ang Sacred Blossom ay sumabog, at isang nakakatakot na shockwave ang tumagos, na sinira ang nakapalibot na kawalan. Lucius, Thuma, at Xylus ay nasa kakilakilabot na mga estado. Kahit na iniwasan nila ang isang direktang tama, nasugatan sila ng mga shockwave. Hindi magiging madali na ibagsak siya. Nagdilim ang mukha ni Lucius. Pagkatapos ng pinalawig na labanan, wala na siyang tiwala. Kahit nagsanib puwersa sila, hindi nila kayang patayin si James. Sa sandaling iyon, naisipan niyang tumakas. Alam ni Lucius na kailangan niyang umalis sa Chaos Battlefield. Kung hindi, walang silbi kung tumakas siya sa ibang lugar sa Chaos Battlefield. Gayunpaman, iyon ay mangangahulugan ng pagkawala sa pinakahuling biyaya, ang Herstellan Art. Habang nag-aalangan si Lucius, isang Sonic Sword Energy ang umatake sa kanya. Kahit na nag-react siya sa oras at umiwas sa Sword Energy, nasugatan pa rin siya sa kapangyarihan ng Chaos 9 Voices. Ang isang bahagi ng kalamnan ng kanyang dibdib ay nawala. Mas mahalaga ang kaligtasan. Sa sandaling iyon, nagpa siya si Lucius na tumakas. Ngayong sarado na ang pasukan ng Chaos Battlefield, mahirap para sa mga magsasaka na makapasok. Gayunpaman, medyo simple ang pag-alis. Bilang isang powerhouse sa Chaos Transcendere rank, madali para sa kanya na mapunit ang isang puwang sa kawalan upang umalis sa larangan ng digmaan. Isang lamat ang lumitaw sa kawalan sa harapan niya. Naramdaman kaagad ni James na sinusubukan ni Lucius na tumakas sa Chaos Battlefield. Biglang lumitaw ang isang misteryosong pormasayon na may parang multo na nakatayo sa itaas nito. Humakbang pasulong ang figure, at sumunod ang pormasayon sa ibaba ng mga paa nito. Hindi nagtagal, dumating ang pormasayon sa itaas ni Lucius at mabilis siyang binalot. Natapakan na ni Lucius ang siwang sa kawalan at aalis na sana. Gayunpaman, siya ay pilit na hinayla pabalik sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pormasayon at na-trap. Ang figure sa pormasayon ay biglang nagmulat ng mga mata, at hindi mabilang nakakaibang mga eksena ang bumungad sa mga mag-aaral nito. Natakot si Lucius na malapit nang magwakas ang kanyang buhay at sumigaw ng awa, "Sandali, James. Patawarin mo ako." Sa sandaling natapos niya ang kanyang pangungusap,
dalawang espada ang lumabas sa mga pupil ng parang multo at nagsanib sa isa. Ang espada ay tumagos sa kawalan at tumagos sa katawan ni Lucius. Isang nakakatakot na kapangyarihan ang kumalat sa katawan ni Lucius at nalanta ang kanyang sigla. Ang kanyang tagumpay sa paglilinang sa buong buhay niya ay napawi, at ang kanyang kaluluwa ay napatay. Arg! Umalangaw-ngaw sa buong lugar ang kanyang paghihirap na sigaw. Si Lucius, na dating pinakamalakas na tao sa siyam na distrito ng Endlos, ay naalis sa pag-iral. Ang mga powerhouse ng 10 distrito ng Endlos at mula sa mga nakatagong sekta ay nabigla sa lakas ni James. Naabot na ni Lucius ang Chaos Transcendere rank at nagkaroon ng napakalaking lakas, ngunit pinatay siya ni James. Si Toma at Xylas ay kinilabutan, at ang kanilang mga katawan ay nanginginig sa takot. Agad namang sumulpot si Cedrus sa likod ni Toma at Xylas. Pagkatapos, nag-deploy siya ng isang misteryosong chessboard. Ang mga piraso ng chess ay naging mga inscription, na nahuli sina Toma at Xylas. Nakatulong na ako sa iyo na mahuli sila James. Nasa iyo na ngayon kung ano ang gagawin sa kanila. Boom! Nabasag ang chessboard ng langit at lupa ni Cedrus. Alam ni Toma at Xylas na walang silbi ang pagsusumamo para sa awa, at ang tanging pagpipilian nila ay ang pakikipaglaban. Maaaring may pagkakataon pa para sa kanila kung ibibigay nila ang lahat. Kahit na sila ay mamatay, nais nilang panatilihin ang kanilang banal na kaluluwa upang makakuha ng pagkakataon para sa muling pagkakatawang tao sa hinaharap. Hanggat maaari silang muling magkatawang tao sa kanilang mga alaala, maaari silang mapabuti ng mabilis sa kanilang mga lakas. Sa sandaling iyon, kahit na sila ay mamatay, nais nilang panatilihin ang kanilang banal na kaluluwa upang makakuha ng pagkakataon para sa muling pagkakatawang tao sa hinaharap. Hanggat maaari silang muling magkatawang tao sa kanilang mga alaala, maaari silang mapabuti ng mabilis sa kanilang mga lakas. Sa sandaling iyon, sinunog ni Toma at Xylas ang kanilang blood essence at mga kaluluwa, na nakakuha ng lakas na higit sa kanilang cultivation rank. Nasa huling yugto lamang sila ng Chaos Elemental rank, ngunit ang kanilang mga aura ay umabot na sa Chaos Omni rank. Ang kanilang kasalukuyang lakas ay higit kay Lucius. Malamig na sabi ni Xylas, sobra ka James. Kahit mamatay ako ngayon, sisiguraduhin kong magdurusa ka rin. Pinandilatan ni Toma si Cedrus at pinaandar ang Blithe Omniscience. Humarap siya kay Cedrus at sinaktan siya. Walang oras na mag-react si Cedrus at pinalipad sa malayo. Walang laban si Cedrus laban kay Toma, na nag-apoy na sa kanyang blood essence at kaluluwa at agad na nasugatan. Hindi na hinabol ni Toma si Cedrus at ibinalik ang tingin kay James. Ngumisi si James, sobra ako. Nakakatawa ka. Kinuha mo ang aking pamilya at mga kaibigan na hostage, pinilit akong magpakita at ibigay ang mga sekretong gusto mong malaman. Pero ngayon inaakusahan mo ako ng sobra-sobra. Kahit sunugin mo ang iyong blood essence at kaluluwa para magkaroon ng pansamantalang lakas, sisiguraduhin kung mamamatay kayo ngayon. Haha! Tumawa si Xylas. Kaagad pagkatapos, sinugod ni Xylas si James. Ang kanyang katawan ay nag-apoy, at ang apoy ng kanyang divine soul ay lumitaw. Nakakakilabot ang kanyang hitsura, at napakalakas ng kanyang aura. Lumitaw si Xylas sa harapan ni James at itinaas ang kamay para umatake. Ikinumpas niya ang kanyang palad, at kumalat ang isang nakakatakot na puwersa, na sumisira sa paligid. Hinarap siya ni James gamit ang kanyang kamao. Boom! Nagsagupaan ang kanilang mga kamay, at isang nakakatakot na puwersa ang bumalot sa lugar. Kahit na ang kasalukuyang estado ni James ay malakas, siya ay pinalayas, at ang kanyang enerhiya ng dugo ay umikot. Hindi niya napigilan, nagluwa siya ng isang subo ng dugo. Si Henrik ay gumawa ng ilang hakbang pasulong, pinag-iisipan kung makialam. Gayunpaman, pinigilan niya ang pagnanasa. Gusto niyang alamin kung ano pa ang nasa manggas ni James. Bukod dito, nakadama siya ng panatag dahil si James ay gumawa ng isang misteryosong porma sayon na may kakayahang supilan si Lucius, na nasa Chaos Transcendere rank. Tiwala siyang hindi matatalo si James ng ganoon kaga, kahit na dahado. Sa sandaling nasugatan si James, lumitaw si Toma sa likuran niya at naglunsad ng isang nakamamatay na pag-atake.
Gayunpaman, lumitaw ang isang pormasayon at parang multo, na hamarang sa kanyang pag-atake. Agad na napaalis si Toma at nakulong sa loob ng formation. Ang pag-unawa ni James sa mga inscription ay bumuti sa panahon ng kanyang pag-iisa. Sa makatuwid, ang kanyang mga pormasayon ay mas makapangyarihan. Kahit na sinunog ni Toma ang kanyang blood essence at divine soul para magkaroon ng lakas, hindi niya natakasin si James. Pagbuo. James ang pagkakataon para salakayin si Xylus. Ang lakas ni Xylus ay kasalukuyang nasa Chaos Omni rank. Alam ni James na kahit na sa Defying Heavens art at sa Seven Path Techniques, mas mahina siya kay Xylus. Swoosh! Ang 108 Infinity Stellaes ay lumitaw sa kalangitan. Pinaghiwalay sila ni James at nagreporma sa Boundless Pagoda. Ang Boundless Pagoda ay agad na umunlad sa ikapitong anyo nito. Agad na naramdaman ni Xylus ang paparating na panganib. Bago pa siya makapag-react, nakulong na siya sa loob ng Boundless Pagoda. Sinubukan niyang kumawala ngunit hindi niya nagawang kontrahin ang kapangyarihan ng ikapitong anyo ng walang hangganan na pagoda. Ang kanyang mga pagsisikap na makatakas ay walang saysay. Biglang lumitaw ang 7 magkakaibang kapangyarihan sa loob ng Boundless Pagoda. Inatake ng mga kapangyarihan si Xylus, pinilit siyang ipagtanggol. Gayunpaman, ang kanyang mga paraan ng pagtatanggol ay ganap na walang silbi laban sa mga kapangyarihan ng walang hanggan na pagoda. Sa isang maikling sandali, siya ay natatakpan ng mga sugat. Hindi. Kinilabutan si Xylus matapos niyang maramdaman na unti-unting tumatagos ang kanyang sigla at malapit nang masira ang kanyang kaluluwa. Pasensya na, James. Hindi ako dapat gumawa ng kaaway sa iyo. Mali ako sa pagiging mata ko. Bago pa matapos ni Xylus ang kanyang mga salita ay napawi na siya. Hindi mabilang na mga cultivator sa Chaos Battlefield ang sumusunod sa pag-unlad ng labanan. Matapos mapunasan si Xylus, tumahimik ang lahat. Nilingon ni James si Toma, na hirap sa loob ng formation. Ang pormasayon ay masyadong malalim at makapangyarihan, na iniwan si Toma na walang magawa laban dito. Sa isang pag-iisip, binago ni James ang pormasayon sa isang purging formation. Kaagad pagkatapos, ang mga kapangyarihan ng langit at lupa ay nagtipon sa loob ng pormasayon at nagsanib sa isang nakasisilaw na mahabang espada. Ang mahabang espada ay tumama kay Toma. Hiwa-hiwa ang katawan ni Toma, at nabulok ang laman nito. Sa isang kisap lang ng mata, nawala na siya sa hangin. Ang labanan ay natapos ng napakabilis. Inihagis ni James ang lahat ng kanyang trump card at madaling natanggal ang 3 kalaban. Si Cedrus na lang ang natira. Nilingon ni James si Cedrus sa di kalayuan. Sinalubong ni Cedrus ang kanyang tingin at pinagpawisan siya nang hindi niya namamalayan na humakbang palayo. James. Biglang sumulpot si Wailria kay James at nagmamakaawa, "Pakiusap, iligtas mo siya." Kahit nagkamali siya, sinabi ko na sa kanya ang plano ni Teresa. Nangako siya sa akin na tutulungan ka sa pagliligtas sa iyong pamilya at mga kaibigan. Mabilis na sumang-ayon si Cedrus, sinabing, "Ang totoo, James. Makikipagtulungan ako sa iyo laban sa kanila. Gayunpaman, hindi mo kailangan ng tulong ko, kaya hindi ako nagkaroon ng pagkakataong pumasok." Sa kabila ng pagmamakaawa ni Wailria, nanatiling pag-alit ang ekspresyon ni James. "Ang sinumang humipo sa aking pamilya ay dapat parusahan." Alam ni Wailria na hindi kumbinsido si James, kaya mabilis niyang ikinaway ang kanyang kamay, at ang eksena ng pakikipag-usap nila ni Cedrus ay naglaro bago si James. "Pakiusap, iligtas mo siya, James. Bigyan mo siya ng pagkakataon." Malaking nawala ang puot ni James. Kahit nangako siyang makikipagtulungan sa akin para iligtas ang pamilya at mga kaibigan ko, gusto ko pa rin siyang patayin. Gayunpaman, hahayaan ko siyang umalis dahil sa iyo. Nakahinga ng maluwag si Wailria. Nakahinga ng maluwag si Cedrus. Pakiramdam niya ay mapalad siya na dumating si Wailria upang sabihin sa kanya ang tungkol sa pagkana ni Teresa at nagpa siyang tulungan si James. Kung hindi, mamamatay siya ngayon. Pinahiwa-hiwalay ni James ang pormasayon na ginamit niya para pumatay ng 2 powerhouse sa Chaos rank. Pagkatapos ng kamatayan ni Lucius, ang kanyang imbakan na kayamanan ay naiwan sa pormasayon.
Mayroong hindi mabilang na mga kayamanan na nakapaloob sa loob ng kanyang imbakan na kayamanan. Gayunpaman, hindi interesado si James sa kanila. Gusto lang niya ang sagradong balumbon ng Hozif District. Hindi nagtagal, natagpuan ni James ang sagradong scroll ng Hozif District sa loob ng storage treasure. Sa wakas, nakuha niya ang 8 sa mga sagradong balumbon. Sa 10 sagradong balumbon, kulang siya sa 2. Iniligpit ni James ang sagradong balumbon at lumingon kay Wyatt sa di kalayuan. Swoosh! Nag-flash ang katawan niya sa harap ni Wyatt. Pagkatapos, tinawag niya ang Chaos Sword, idiniin ito sa leeg ni Wyatt, at nagtanong, nasaan si Teresa? Nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Wyatt kahit na may Chaos Sword sa kanyang leeg. Tumingin siya kay James at mahinahong sumagot, I don't know. Umalis siya pagkatapos mong magpakita sa Mount Stoyan. Inilabas ni James ang kanyang Zen sa buong Chaos Arena at walang nakitang bakas ni Teresa. Patayin mo ako kung gusto mo. Hindi naabala si James sa sinabi ni Wyatt. Noong nakaraan, itinuring ni James si Wyatt bilang kanyang kaaway. Gayunpaman, hindi na nagbigay ng anumang banta si Wyatt laban sa kanya. Tumingin siya kay Wyatt at sinabing, alam kong may beef at karma connection sa pagitan natin. Nang makalusot ako sa Dooms, kinuha ko ang pinakamamahal mong asawa, si Yemima, at ipinagbubuntis ko siya. Ililigtas ko ang iyong buhay ngayon at tatapusin ang alitan sa pagitan natin. Huwag ka nang makisali sa mga plano ni Teresa. Kung hindi, hindi na kita pakakawalan sa susunod. Pagkatapos magsalita ni James, binawi niya ang Chaos Sword. Iniligtas niya si Wyatt dahil kay Yemima at sa kanyang mga koneksyon sa karma sa Dooms. Gayunpaman, walang pasasalamat si Wyatt kay James. Pinandilatan niya si James at sinabing, kung hindi mo ako papatayin ngayon, kukunin ko ang buhay mo balang araw. Haha, humalaklak si James at sinabing, kung ito ay isang tapat na labanan na gusto mo, tinatanggap ko ang iyong mga hamon anumang oras. Gayunpaman, kung gagamit ka ng anumang dirty tricks. Dumilim ang mukha niya, at nagbanta siya, sisiguraduhin kong kasama mo ang buong Doom Race. Ngayon, mawala ka, alam ni Wyatt na wala siyang laban kay James ngayon. Kahit galit na galit ay pinigilan niya ito. Sinulyapan niya si James at umalis na walang pag-asa. Biglang nahulog mula sa langit ang mga maliliwanag na inscription at huminto sa harap ni James. Inabot ni James at ginamit ang kanyang Zen para suriin sila. Nalaman niya kaagad na sila ay mga pahiwatig tungkol sa mga boon sa loob ng Chaos Battlefield. Mayroong hindi mabilang na mga boon na nakakalat sa buong Chaos Battlefield. Ang pinakadakila sa kanila ay ang Herstellan Art. Ang Herstellan Art ay mula sa kabila ng Endless at ang supernatural na kapangyarihan ng dakilang commander ng extraterrestrial demon. Kung paano ito nakuha ni Emperor Raya at iniwan sa loob ng Chaos Battlefield ay isang misteryo. Saglit na sinuri ni James ang mga inscription, pagkatapos ay nasisiyahang itinago ang mga ito. Ang Herstellan Art ay pangalawa sa kanyang priority list. Ang pangunahing layunin niya ay makuha pa rin ang natitirang mga sagradong balumbon. Nakipagkita ulit si James kay Henrik. Kaagad siyang binigyan ni Henrik ng thumbs up at pinuri, sinabing, nakakagulat ka James. Kahit na nasa quasi Chaos rank ka, napatay mo ang 3 kalaban sa Chaos rank. Bukod dito, ang isa sa kanila ay nasa Chaos Transcendere rank. Kailangang sunugin ng 2 pa ang kanilang blood essence at kaluluwa, ngunit sumuko pa rin sila sa iyong lakas. Namangha si Henrik sa lakas ni James. Sa pagkakataong iyon ay lumapit din sa kanila sina Waelia at Cedrus. Sinulyapan ni James si Cedrus at tinanong, ikaw ang leader ng Theas District, tama ba? Nakipagpalitan na ba kayo ng mga sagradong balumbon sa ibang mga pinuno ng distrito? Tumango si Cedrus at sinabing, I did. Nabasa na niya ang iba pang 9 na sagradong balumbon maliban sa isa na kabilang sa Chaos District. Gayunpaman, ang pagbabasa nito ay isang bagay, samantalang ang matagumpay na pag-unawa at paglinang nito ay isa pa. Inunat ni James ang kanyang kamay at sinabing, ipasa mo sa akin ang mga sagradong balumbon na nabasa mo. Walang lakas ng loob na sumuway si Cedrus. Mabilis niyang binago ang kanyang mga alaala sa mga inscription at ibinigay kay James. Ginamit ni James ang kanyang Zen upang pag-aralan ang mga ito,
ay cross-check ang mga ito gamit ang mga sagradong scroll na pinagkadalubhasaan na niya. Matapos matiyak na magkatugma ang mga nilalaman, inilagay niya ang mga inscription. Sa wakas ay nakuha na niya ang 10 sa mga sagradong balumbon. Ang natitira na lang ay humanap ng panahon para maunawaan ang natitirang 3 sagradong balumbon. Pagkatapos, magkakaroon siya ng 10 path techniques at magagawa niyang pagsamahin ang mga ito sa Tenfold Realms Transcendent Art. Kasabay nito, maaari niyang i-unlock ang ika-10 anyo ng Boundless Pagoda at makuha ang Endless Heart. Napatingin si Cedrus kay James. Gusto niyang turuan siya ni James kung paano linangin ang Tenfold Realms Transcendent Sutra at mga sagradong scroll. Gayunpaman, ito ay isang pagpapala na siya ay nakaligtas pagkatapos ng nakaraang pagsubok. Hindi siya naglakas loob na humingi ng sobra, kaya mabilis niyang pinigilan ang kanyang matako na pag-iisip. Tumingin si Wailria kay James at nagtanong, "Ano ang susunod para sa iyo, James?" Sumagot si James, "Ang pinakamalaking biyaya sa loob ng Chaos Battlefield ay ang Herstellan Art. Hindi ito mababa sa Tenfold Realms Transcendent Sutra at Tenfold Realms Transcendent Art. Natural, gusto kong makipagkumpetensya para dito. Gayunpaman, may isa pang tao na kailangan kong alagaan, Teresa." Napasinghap si James sa pagbanggit kay Teresa. Hindi niya inasahan na may napakalaking tukana ang maaliwalas at mukhang ethereal na babae. Ang layunin ni Teresa ay ilabas ang mga extraterrestrial demons sa ilalim ng Chaos Tablet. Pagkatapos, gusto niyang ilipat ang larangan ng digmaan sa Chaos Battlefield. Sa makatuwid, ang kanyang ama ay maaaring sumipsip ng lakas ng mga namamatay sa labanan at muling nabubuhay. "Sige," mahinang sagot ni Wailria, "aalis ako sa Chaos Battlefield at babalik sa Thea Sect. Pagkatapos mong makuha ang Herstellan Art, tandaan mong makita ako. Hihintayin kita." Titig na titig si Wailria kay James, naghihintay ng sagot nito. Tumingin si James sa kanya at sinabing, "Talagang pupunta ako sa iyo kung may pagkakataon ako." Napangiti si Wailria. Nagtaas siya ng kamay at nagpaalam kay James. Pagkatapos, hinati niya ang kawalan at umalis sa Chaos Battlefield. Huling sulyap ni Cedrus kay James at umalis ng walang sabi-sabi. Hindi siya umalis sa Chaos Battlefield, dahil hindi mabilang na mga buon ang nakakalat sa paligid. Isa siyang powerhouse sa Chaos rank. Sa makatuwid, ang posibilidad na makuha niya ang mga buon ay mas mataas kaysa sa iba. Nakahanap sina James at Henrik ng isang lugar sa Chaos Battlefield at umupo sa isang malaking bato. Nagsimula silang magpalitan ng kanilang mga karanasan kamakailan. Ikinwento ni James ang lahat ng nangyari sa kanya sa Endlos, samantalang ibinahagi ni Henrik kung paano siya nakulong sa loob ng dojo ni Zeno at natutunan niya ang Grand Purge Formation. "Zeno." Bulalas ni James matapos marinig ang pamilyar na pangalan. Sumagot si Henrik, "Yup, it's that old guy. Napakalakas niya. Nilikha niya ang ikatlong pinakamalakas na purging formation noong panahon ni Emperor Raya. Pilit niyang inukit ang Grand Purge Formation sa katawan ko." Si Teresa, na maagang umalis, ay palihim na nanunood sa labanan. Nagulat siya na si James ay naging napakalakas at lumampas sa kanyang inaasahan. Gayunpaman, si James na lumalakas ay bahagi ng kanyang plano. Siya ay nagtrabaho ng husto upang mapagtanto ang bawat hakbang nito. Itinago ni Teresa ang kanyang aura, at kahit si James ay hindi siya nakita. Umalis siya sa Chaos Arena at lumitaw sa isang sinaunang lugar sa isa sa mga distrito. Nakarating siya sa labas ng gate ng bundok at tiningnan ang porma sayon sa unahan niya. Lumapit siya at tinawag, "Si Zizel. Nandito ako para makita ka, sir." Umalangaw-ngaw ang boses niya sa buong lugar. Sa pinakamalalim na bahagi ng espiritual na bundok, narinig ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaupo sa isang lotus na posisyon ang kanyang boses at binuksan ang kanyang mga mata. Siya ay nakaupo sa parehong posisyon para sa hindi mabilang na mga taon, at isang layer ng alikabok ang nakatikip sa kanyang katawan. Sa isang pag-iisip, nawala ang alikabok sa kanyang katawan, at agad siyang nagpalit ng bagong damit. Kinaweyan ng lalaki ang kanyang kamay, at agad na nag-teleport si Zizel sa kanyang harapan. Napatingin si Zizel sa mukhang ordinaryong lalaki na nakasuot ng simpleng gray na robe. Walang kakaiba sa kanya, ngunit ang kanyang mga mata ay tila isang walang katapusang bangin.
Mabilis siyang lumuhod sa lupa at sinabing, natutuwa akong makita ka, Ginoo. Ikanaway ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang kamay at sinabing, I've been in seclusion for mabilang eons. Wala na masyadong ibang nakakaalam tungkol sa akin. Bakit mo ako kilala, at paano mo nalaman ang lugar na ito? Sagot ni Zizel, anak ako ng dating Endless Lord. Bago na itatag ang 10 distrito, ang aking ama ay nilinang dito sa ilalim ng iyong patnubay sa loob ng ilang panahon. Madalas kong marinig ang aking ama na nagsasalita tungkol sa iyo sa nakaraan. Sabi niya pangalawa ka lang kay Emperor Raya. Tumingin ang nasa katanghaliang gulang na lalaki kay Zizel at sinabing, dapat kang umalis. Natarante si Zizel at galit na sinabi, mayroon akong mahalagang bagay na dapat kong pag-usapan sa iyo, Ginoo. Mahinahong sumagot ang lalaki, matagal na akong nawala ng interes sa mga gawain sa labas. Kontento ka na ba talaga sa sitwasyon mo ngayon? Pagkatapos matalo kay Emperor Raya, pumunta ka dito at namuhay sa pag-iisa mula noon. Si Emperor Raya ay patay na. Pinalayas niya ang mga extraterrestrial demons at itinatag ang 10 distrito. Dapat mong mamana ang kanyang pinakamataas na tagumpay sa paglilinang. Walang ibang tao sa Endless ang mas kwalipikadong magmana ng kanyang pinakamataas na tagumpay sa paglilinang kaysa sa iyo, Ginoo. Bukod dito, iniwan ni Emperor Raya ang Herstellan Art sa loob ng Chaos Battlefield. Nakuha niya ang Herstellan Art mula sa Extraterrestrial Demon's Great Commander. Ito ay isang supernatural na kapangyarihang hindi mas mahina kaysa sa Tenfold Realms Transcendent Sutra. Walang pakialam na umungol ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang Tenfold Realms Transcendent Sutra ay walang kahanga-hanga. Natalo ako kay Emperor Raya dahil hindi ko pa naperpekto ang supernatural power ko. Naperpekto ko na ito sa loob ng mahabang panahon na nag-iisa ako. Kahit nabuhay pa si Emperor Raya, at muli tayong lalaban, maaaring hindi na siya muling manalo. Siyempre, tama ka, mabilis na pagsang-ayon ni Zizel at ipinagpatuloy ang pambabola sa kanya, walang halaga si Emperor Raya kumpara sa iyo, sir. Gayunpaman, lumitaw ang kahalili ni Emperador Raya. Kabisado niya ang Tenfold Realms Transcendent Sutra at ang 10 sagradong scroll at nilinang ang 10 Path Techniques. Hindi mo ba gustong patunayan na ang iyong supernatural power ay mas malakas kaysa sa Tenfold Realms Transcendent Sutra? Hinikayat siya ni Zizel, sinusubukan siyang kumilos. Sa pagkakaalam ko, ilang extraterrestrial demons ang pinipigilan ng Chaos Tablet. Pagkatapos nilang palayain, maaari mo silang patayin. Pagkatapos, ikaw ang magiging cultivator na may pinakamataas na prestihiyo pagkatapos ni Emperor Raya at kalaunan ang Endless Lord. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay mahinahong sumagot, hindi ako interesado. Alam kong hindi ka interesadong maging Endless Lord. Pero hindi mo ba gustong patunayan na mas malakas ka kay Emperor Raya? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumingin kay Zizel at mahinahong nagtanong, bata, pumunta ka ba sa akin para lang ipaalam sa akin na ang kahalili ni Emperor Raya ay lumitaw para mapatay ko siya? Nahihiyang sinabi ni Zizel, to be honest, James harbors great hatred toward me. Pinatay niya ang aking ama at may mga ambisyon na maging susunod na Endless Lord. Buti na lang at itinago ko ang Endless Heart na iniwan ni Emperor Raya. Kung hindi, siya ay naging bagong Endless Lord. Kahit na patuloy kang manatili sa pag-iisa, darating siya para sa iyong buhay upang maiwasan na maging isang potensyal na banta sa kanya. Ganun ba? Hindi kumbinsido ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Kinaweyan niya ang kanyang kamay at nagpatawag ng ilang inscription para bumuo ng extrapolation formation para mapatunayan kung nagsasabi ng totoo si Zizel at alamin pa ang tungkol kay James. Umikot ang extrapolation formation. Boom! Biglang sumabog ang formation. Nakaranas ng backlash ang middle-aged na lalaki at muntik nang mahulog sa lupa. Nagulat siyang napabulalas, kawili-wili, wala akong maisip tungkol sa kanya. Hindi ako makapaniwala na may isang tao sa kasalukuyang panahon na hindi ko maisip. Gumaan ang loob ni Zizel sa kinalabasan. Nag-aalala siya na matuklasan ng nasa katanghaliang gulang na siya ay nagsisinungaling at papatayin siya. Ang pangalan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay Taranzak. Siya ay isang kilalang powerhouse noong panahon ni Emperor Raya.
Siya ay dating nakikipagkumpetensya kay Emperador Raya. Sa huli, natalo siya at napunta sa pag-iisa. Kahit na noong ang Endlos ay nasa kaguluhan at sinasalakay ng mga extraterrestrial demons, nanatili siya sa pag-iisa. Noong dati ay nakikipagkumpetensya siya kay Emperor Raya para sa dominasyon ng Endlos, siya ay nasa tuktok ng Chaos Essentia rank at isang ranggo na mas mababa kaysa kay Emperor Raya, na nasa Chaos Completer rank. Ang pagkakaiba sa ranggo ng paglilinang ay nagresulta sa kanyang pagkatalo kay Emperador Raya. Ayaw mo ba talaga ng pinakamataas na tagumpay sa paglilinang na iniwan ni Emperor Raya matapos talunin ang extraterrestrial demons? Ayaw mo bang pumasok sa Chaos Completer rank? Napatingin si Zizel kay Taran. Mahinahong sagot ni Taran, "You're a pretty scheming one. Upang buhayin ang iyong ama, sinusubukan mong palayain ako sa mga extraterrestrial demons na pinigilan sa ilalim ng Chaos Tablet." Bagamat hindi ma-extrapolate ni Taran ang anumang bagay na may kaugnayan kay James, nakikita niya ang plano ni Zizel. Nanginginig ang katawan ni Zizel sa takot. Nakangiting sabi ni Taran, "Walang silbi sa akin ang maliliit mong pakulo. Gayunpaman, magagawa kong sugpuin ang mga extraterrestrial demons kahit na sila ay pinakawalan. Kahit na ang dating extraterrestrial demons Great Commander ay maaaring hindi kalaban sa akin ngayon. Medyo matalino ka at nagawa mong pukawin ang curiosity ko. Makikilala ko si James Caden at makikita ko kung anong klaseng pag-iral siya." Si Zizel ay pinagpawisan na. Matapos marinig ang mga salita ni Taran, gumaan ang loob niya. Lumuhad siya sa lupa at nagmakaawa, "Pakiusap, tulungan mo akong iligtas ang aking ama, si Sir Taran. Iligtas ko lang ang aking ama kung ang mga extraterrestrial demons ay ilalabas. Ang larangan ng digmaan laban sa kanila ay dapat ilipat sa Chaos District." Bagamat natalo si Taran kay Emperor Raya noong nakaraan, napakalakas pa rin niya. Sa panahon ni Emperor Raya, maraming powerhouses, kabilang ang Sword Demon, Rune Arts Grandmaster, ang Emperor of Tribulation, ang powerhouses na nagbabantay sa Boundless Road, at ang mga namatay sa labanan laban sa extraterrestrial demons. Kahit na mayroong maraming walang katulad na powerhouses, hindi sila maihahambing sa Taran. Si Emperor Raya ang nag-iisang cultivator na may kakayahang supilan siya noon. Gayunpaman, si Emperor Raya ay nasa itaas lamang ng kaunti sa Taran at hindi siya kayang patayin. Hindi interesado si Taran sa tagumpay ng cultivation ni Emperor Raya at nakita niya ang plano ni Teresa na gamitin siya para patayin si James, buksan ang Chaos Tablet, at palayain ang extraterrestrial demons. "Dapat kang umalis," kinawayan ni Taran ang kanyang kamay at sinabing, "Ayaw kong makialam sa mga gawaing ito. Ang buhay at kamatayan ay nakasalalay sa kapalaran. Hindi mo dapat ipilit na baguhin ito. Magiging corrupt ka kung masyado kang persegido sa pagnanais na baguhin ang kapalaran. Sa huli, hindi ka gaanong maiiba sa extraterrestrial demons. Si James naman, makikilala ko siya." Casual na ikinaway ni Taran ang kanyang kamay, at isang hindi nakikitang puwersa ang lumitaw, na nag-teleport kay Teresa pabalik sa labas ng gate ng bundok. Nakatayo si Teresa sa labas ng gate ng bundok na may time na ekspresyon. Akala niya ay makukumbinsi niya si Taran na makialam. Gayunpaman, si Taran ay hindi nagpakita ng pagnanais para sa katanyagan at kapalaran. Kahit ang titulo ng Endless Lord ay hindi sapat para intriga siya. Nagsimula siyang mag-isip tungkol sa kanyang susunod na hakbang. "Mayroon akong iba pang paraan para pilitin kang kumilos." Nagdilim ang magandang mukha ni Teresa. Kaagad pagkatapos, nawala siya sa lugar at lumitaw sa labas ng gate ng bundok ng isang sinaunang Orthodox. Ang panahon ni Emperor Raya ay maunlad, na may hindi mabilang na mga powerhouse at mga Orthodox. Maraming malalakas na puwersa ang sumali sa labanan laban sa mga extraterrestrial demons. Gayunpaman, mayroon ding mga duwag na piniling magtago. Tumanggi silang lumahok sa labanan at nanatili sa loob ng kanilang sariling mga teritoryo. Mula sa pagkaunawa ni Teresa, may mga makapangyarihang magsasaka na nakatago sa mga sinaunang ortodoksong ito. Bagamat hindi sila kasing lakas ni Taran, ang ilang pinagsama-sama ay sapat na upang maging maingat si Taran. Dumating si Teresa sa Mount Genesis, isang sinaunang Orthodox.
Ang Mount Genesis ay dating napakalakas noong panahon ni Emperador Raya. Bukod dito, tila mayroon silang impormasyon tungkol sa pinagmulan ng extraterrestrial demon at ang pinagsamang puwersa ng Endlos ay hindi sapat upang lipulin ang extraterrestrial demons. Sa makatuwid, sila, simbolikong nagpadala ng ilang mga disipulo upang lumahok sa labanan, samantalang ang kanilang mas malalakas na magsasaka ay hindi sumali. Alam ni Teresa na ang Grand Patriarch ng Mount Genesis ay isang powerhouse sa Chaos Essentia rank. Bagamat siya ay mas mababa kaysa kay Taran, ang dalawa ay nasa parehong ranggo ng paglilinang. Alam niya ang tungkol sa mga lihim na ito dahil ang kanyang ama ay ang Endless Lord. Si Emperor Raya ay nag-iwan ng hindi mabilang na mga sinaunang aklat, na nagtala ng maraming bagay tungkol sa Endlos. Itinala rin ni Emperor Raya ang anumang nalalaman niya tungkol sa extraterrestrial demons. Gayunpaman, ang mga sinaunang aklat na iyon ay nasa pag-aari ni Zayden, at ang mga tagalabas ay hindi pinahintulutang basahin ang mga ito. Tumayo si Teresa sa labas ng tarangkahan ng Mount Genesis at sumigaw, "Ang pangalan ko ay Zizel Dalibor. Ako ang kasalukuyang Endless Lord at narito ako para bisitahin ang Mount Genesis Grand Patriarch." Umalangaw-ngaw ang boses ni Zizel sa buong lugar. Pagkatapos, isang mahiwagang kristal ang nagpakita sa kanyang mga kamay. Sa sandaling iyon, pinagpala siya ng 10 distrito ng langit na landas at mukhang napakalakas. Isang gintong liwanag ang bumaril mula sa malayo at naging hagdanan. Umakyat si Zizel sa hagdan, dahan-daang lumapit sa espiritual na bundok. Hindi nagtagal, nakarating siya sa tuktok ng isang espiritual na bundok at nakita niya ang isang matandang lalaki na nakaupo sa bangin. Ang matandang lalaki ay may mahabang balbas at nakasuot ng kulay abong balabal. Hindi naramdaman ni Zizel ang kanyang aura, at tila wala siya. Curious na tinignan ni Zizel ang matanda. Hindi pa niya nakita ang Taran at Mount Genesis Grand Patriarch bago. Sa katunayan, narinig lamang niya ang tungkol sa mga ito mula sa kanyang ama at nabasa niya ang tungkol sa mga ito sa mga sinaunang aklat. Ano ang problema, binibini? Nagmulat ang matandang lalaki at tumingin kay Zizel. Lumuhod si Zizel sa lupa at sinabing, "Ako ang kasalukuyang Endless Lord. Isang karangalan na makilala ka, Ginoo." Ikinumpas ng matandang lalaki ang kanyang kamay, at isang puwersa ang nag-angat kay Zizel mula sa lupa. Mahina niyang sinabi, "Fake ang sa iyo. Maaakit lamang nito ang kapangyarihan ng makalangit na landas ng 10 distrito. Hindi nito kayang kontrolin ang 10 landas sa langit." Ang Grand Patriarch ng Mount Genesis ay isang walang kapantay na powerhouse at maaaring sabihin sa isang sulyap na ang Endless Heart ni Zizel ay peke. Ganun ba? Nagulat si Zizel. Ito ay peke. Naisip ni Zizel sa kanyang sarili, iniwan ito ni Itay para sa akin, kaya paano ito magiging peke? Mahinahong sinabi ng Mount Genesis Grand Patriarch, "Huwag ka nang humabol at sabihin sa akin kung ano ang gusto mo. Kung walang importante, umalis ka na." Hindi sana makikipagkita ang Grand Patriarch kay Zizel kung hindi siya nagpakita kasama ang Endless Heart. Mabilis na naalala ni Zizel ang sarili. Anuman ang pagiging tunay ng Endless Heart, ang layunin niya ay hikayatin ang Grand Patriarch ng Mount Genesis na lumabas sa pag-iisa. "Sir, alam mo ba na lumitaw na ang Chaos Battlefield na iniwan ni Emperor Raya?" "So ano?" Ang Grand Patriarch ng Mount Genesis ay walang pakialam na sumagot, na tila hindi interesado sa Chaos Battlefield. "Hindi mo ba alam na iniwan ni Emperor Raya ang Herstellan Art sa loob ng Chaos Battlefield? Ito ang supernatural na kapangyarihan ng dakilang commander ng extraterrestrial demon. Bukod dito, iniwan din niya ang Tenfold Realms Transcendent Sutra at 10 sagradong scroll." Mahinahong sinabi ng Mount Genesis Grand Patriarch, "At gaano man kalakas ang Herstellan Art o ang Tenfold Realms Transcendent Sutra, nilikha sila ng ibang tao. Ang mga ito ay mga tagumpay sa paglilinang ng iba. Kahit na nakuha at nilinang ko ang mga ito, wala itong kabuluhan. Susundan ko sana ang mga yapak nila. Sa aking kasalukuyang cultivation rank, kailangan kong tahakin ang sarili kong landas upang maabot ang huling cultivation rank." Napagtanto ni Zizel na ang kanyang mga salita ay hindi sapat upang maakit ang Grand Patriarch ng Mount Genesis. Mabilis niyang idinagdag, "Narinig mo na ba ang mito ng sovereign rank?
Isang nagulat na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ng Grand Patriarch ng Mount Genesis. Ipinaliwanag ni Zizel, ayon sa impormasyong iniwan ni Emperor Raya, may isa pang pinuno sa itaas ng extraterrestrial demons. Mahusay na commander. Siya ay isang walang talo na pag-iral na nalampasan ang Chaos rank at umabot sa Sovereign rank. Bukod dito, pagkatapos ng kaunting paghinto, nagpatuloy si Zizel, na nagsasabing, nag-iwan ng mensahe si Emperor Raya na nagsasabing ang ilang extraterrestrial demons ay pinigilan sa ilalim ng Chaos Tablet, kabilang ang ikalawang commander ng extraterrestrial demons. Ang ikalawang commander ay nagtataglay ng sikreto ng pagpasok sa Sovereign rank. Matapos pilitin ni Emperor Raya na umatras ang dakilang commander ng extraterrestrial demons, natutunan niya ang tungkol sa paraan ng pagpasok sa Sovereign rank mula sa kanilang pangalawa commander. Pagkatapos, nagmamadali siyang lumabas ng Endlos at pumasok sa teritoryo ng extraterrestrial demon para makapasok sa Sovereign rank. Maraming iyan ang lumipas mula noon. Marahil ay nakapasok na si Emperor Raya sa Sovereign rank sa ngayon. Gayun din, si Taran, na tinalo ni Emperor Raya, ay umalis na sa pag-iisa. Sinusubukan niyang matuto ng higit pa tungkol sa Sovereign rank mula sa extraterrestrial demons second commander. Kung huli ka, maaaring makuha ito ni Taran bago ka. Pagkatapos patayin ni Taran ang pangalawang commander, hindi mo na malalaman kung paano makapasok sa Sovereign rank. Nilalayo ni Zizel na akitin ang Grand Patriarch ng Mount Genesis. Natural, alam niyang isa itong walang katulad na powerhouse na may kakayahang mag-verify ng maraming bagay sa kanyang zen sa maikling sandali. Sa makatuwid, ang kanyang mga salita ay hindi kumpletong kasinungalingan. Ang Sovereign rank ay talagang isang mito na umiral. Sa loob ng mga sinaunang aklat na iniwan ni Emperor Raya, ipinahiwatig niya na may posibilidad ng mas mataas na awtoridad sa itaas ng dakilang commander ng extraterrestrial demon at maaaring siya ay isang pag-iral na nalampasan ang Chaos rank. Totoo rin na ang ikalawang commander ng extraterrestrial demon ay tinatakan sa ilalim ng Chaos Tablet. Gayunpaman, hindi alam ang kinaroroonan ni Emperor Raya. Nagsinungaling si Zizel tungkol sa pag-alis niya sa Endlos para makapasok sa Sovereign rank, pati na rin sa second commander ng extraterrestrial demon na nagtataglay ng paraan para makapasok sa Sovereign rank. Ang Grand Patriarch ng Mount Genesis ay tila nag-aalinlangan at nangganyo matapos marinig ang tungkol sa isang paraan upang makapasok sa Sovereign rank. Ipaubaya ko na sa iyo ang pagpapasya, sir. Mag-leave muna ako. Nagpaalam si Zizel at umalis sa espiritual na bundok. Pagkatapos, nagtungo siya sa isa pang sinaunang Orthodox, na tinatawag na Mount Taba. Ang Grand Patriarch ng Mount Taba ay isa ring walang katulad na powerhouse sa Chaos Essentia rank. Inilabas muli ni Zizel ang Endless Heart at matagumpay na nakilala ang Grand Patriarch ng Mount Taba. Ang pangalan ko ay Zizel Dalibor, sir. Naparito ako upang balaan ka tungkol sa isang magsasaka na nagngangalang James Caden. Nakuha na niya ang paraan para makapasok sa Sovereign rank. Samantala, umalis din si Taran sa pag-iisa sa pagtatangkang makuha ang paraan para makapasok sa Sovereign rank. Nagpunta si Zizel sa ilang sinaunang Ortodokso at nakipagpulong sa mga powerhouse na kilalang-kilala noong panahon ni Emperor Raya, na niloko sila upang paalisan sila sa pag-iisa. Samantala, nag-uusap sina Henrik at James tungkol sa kanilang mga karanasan. Naging sentimental silang dalawa sa paglampas sa kanilang mga hadlang at nagpapasalamat na nakaligtas sila. Susunod ka bang makikipagkumpetensya para sa Herstellan Art? Tanong ni Henrik. Bahagyang tumango si James at sinabing, hindi ako desperado na makuha ito, ngunit gusto kong malaman kung ano ang isang supernatural na kapangyarihan mula sa labas ng Endlos at kung gumamit sila ng ibang mga inscription kaysa sa atin. Ilang oras na ang nakalipas, gumawa si James ng sarili niyang porma sayon. Lumalim ang kanyang pangunawa sa inscription, at madali niyang nai-set up ang iba't ibang uri ng porma sayon. Kasabay nito, ang mga kapangyarihan ng kanyang porma sayon ay higit na makapangyarihan dahil maaari niyang isama ang iba't ibang kapangyarihan sa kanyang mga porma sayon. Tumayo siya, nag-inat, at sinabing, tama na ang pahinga. Maglakad-lakad tayo at tingnan kung may makikita tayong anumang mga pahiwatig tungkol sa Herstellan Art. Sige. Tumayo din si Henrik.
Nagsimulang gumala ang dalawa sa Chaos Battlefield. Si James ay nagpakita ng nakakatakot na lakas sa kanyang pakikipaglaban sa apat na pinuno ng distrito. Ngayon, saan man siya magpunta, layuan siya ng lahat. Ang Chaos Tablet ay matatagpuan sa loob ng isang madilim na mundo sa hangganan ng Endlos. Swoosh! Lumitaw ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na mukhang 40 taong gulang at nakasuot ng simpleng damit. Pinag-cruise niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at tumingin sa tablet sa kanyang harapan. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang spatial rift. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagmarcha pasulong at papasok na sana sa Chaos Battlefield sa pamamagitan ng spatial rift. Swoosh! Bago siya makapasok, dalawang matanda ang nagpakita at hamarang sa kanyang daraanan. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay si Taranzak, ang sikat na powerhouse noong panahon ni Emperor Raya. Kasamang magsasaka, sinabi ng isang tagapag-alaga, hindi sa iyo ang arena na ito. Hindi ka pwedeng pumasok. Hindi ka rin dapat pumunta dito. Ang dalawa ay mga tagapag-alaga ng Boundless Tablet at ng Chaos Tablet ayon sa pagkakabanggit. Dati silang mga subordinate ni Emperor Raya. Makapangyarihan sila. Gayunpaman, sila ay mas mahina kaysa kay Taran. Sinusubukan mo bang pigilan ako? Naging mabigat ang ekspresyon ni Taran. Taran, iniwan ni Emperor Raya ang arena na ito. Walang silbi sa iyo ang mga providences at kapalaran sa loob. Bakit mo gustong pumasok sa Chaos Battlefield? Ang tagapag-alaga ng Boundless Arena ay nadama na walang magawa. Sabi ng guardian ng Chaos Arena, tama. Bakit? Hindi ako nandito para sa kapalaran. Nandito ako para kay James, tugon ni Taran. Nang marinig iyon ng dalawang tagapag-alaga, naging mabagsik ang kanilang ekspresyon. Sila ang mga nasasakupan ni Emperador Raya. Kaya, alam nila ang sama ng loob sa pagitan ni Emperor Raya at Taran. Gayunpaman, narito ang Taran pagkatapos nilinang ni James ang Tenfold Realms Transcendent Sutra at ang mga sagradong balumbon. Kahit tanga ay malalaman kung bakit nagpakita si Taran. Mr. Si Taran, pagkaraan ng maraming taon, sa wakas ay naunawaan ng isang buhay na nilalang ang Tenfold Realms Transcendent Sutra at ang mga sagradong scroll na naiwan ni Emperor Raya. Si James ay talented. Siya ay may magandang kinabukasan. Sa hinaharap, sasagutin niya ang gawain ng pagprotekta sa Endlos. Ano ang kinalaman niyan sa akin? Tanong ni Taran bago humakbang pasulong. Tumigil ka. Sabay na tumayo ang dalawang tagapag-alaga. Naglabas sila ng malalakas na aura. Ang rurok ng Chaos Omni rank. Naramdaman ni Taran ang aura ng dalawang tagapag-alaga at ngumiti. Mr. Taran, naatasan kaming protektahan ang arena. Mangyaring umalis. Kung tatanggi kang umalis, huwag mo kaming sisihin sa susunod na mangyayari. Nakaharap sa dalawang powerhouse sa tuktok ng Chaos Omnia rank, kalmado si Taran. Ang mga tagapag-alaga ay tunay na mga powerhouse sa tuktok ng Chaos Omnia rank. Hindi maihahambing sa kanila ang pagsunog ng Blood Essence pati na rin sina Xylus at Tuma ng Divine Soul. Mamatay. Nagtaas ng kamay si Taran. Isang bakas ng itim na liwanag ang lumabas sa kanyang kamay. Pagkatapos, ang itim na liwanag ay nagbago sa ilang kakaibang inscription. Ang mga inscription ay natipon at nabuo ang isang salita mamatay. Ang salita ay nagdala ng pinakamataas na presyon. Naglabas ito ng mapangwasak na kapangyarihan. Ang mga tagapag-alaga sa tuktok ng Chaos Omni rank ay hindi makalaban sa kapangyarihan. Sila ay tinatakan sa isang espasyo. Kahit anong pilit nila, hindi sila makalaya. Sa kapangyarihan ng salita, unti-unting nalipol ang kanilang mga katawan. Hindi nagtagal, nawala ang dalawang tagapag-alaga sa tuktok ng Chaos Omni rank sa harap ng Chaos Tablet. Namatay sila sa kamay ni Taran. Nanatiling walang pakialam ang ekspresyon ni Taran matapos patayin ang dalawang tagapag-alaga na parang wala lang sa kanya. Habang naglalakad siya pasulong, may lumabas na crack sa Chaos Tablet. Pagkatapos, pumasok siya sa Chaos Arena. Kasunod ng pagkamatay ng dalawang tagapag-alaga, ang eksena. Ang inaasahan ng mga tagapag-alaga ay nawala. Anong nangyayari? Saan napunta ang eksena? Hindi ko makita ang sitwasyon sa Chaos Arena. Anong nangyayari? Kasunod ng pagkawala ng eksena, nataranta ang mga buhay na nilalang sa 10 distrito.
Sa nakalipas na ilang panahon, ang sitwasyon sa Chaos Arena ay ipinakita sa ilang pangunahing universo ng 10 distrito. Ngayon, nawala ang projection. Napukaw nito ang kalituhan ng mga buhay na nilalang. Sa isang sinaunang banal na lugar, ang isang powerhouse ay bamulong, Taran ay talagang nakaalis sa pag-iisa. Hindi maraming bagay ang makapagpapagawa sa kanya ng ganoon. Baka may clue sa sovereign rank sa boundless battlefield. Nadama ng ilang Grand Patriarch ng sinaunang Orthodox na pinatay ni Taran ang mga tagapag-alaga sa paglabas ng bundok. Alam nila ang reputasyon ni Taran. Si Taran ay mas mahina lamang kaysa kay Emperador Raya. Hindi man lang siya nagpakita sa panahon ng pagsalakay ng mga extraterrestrial demons. Gayunpaman, narito siya ngayon. Batay sa mga opinyon ng maraming powerhouse, lumabas si Taran sa bundok dahil may nakaakit sa kanya. Sa isang lugar sa Chaos Battlefield, naglabas si James ng ilang clue na nakuha niya dati at tiningnan ang mga ito. Gayunpaman, ang mga pahiwatig na nakuha niya ay hindi kumpleto. Mula sa mga pahiwatig, hindi niya malaman ang kinaroroonan ng Herstellan Art. Upang malaman ang lokasyon ng Herstellan Art, kailangan niyang makahanap ng kumpletong mga pahiwatig. Swoosh! Sa sandaling ito, isang anino ang lumitaw ng tahimik. Hindi naramdaman nina James at Henrik ang anumang pagbabago-bago ng aura. Nang lumitaw sa harap nila ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay naramdaman nila ang kanyang aura. Sino ka? Sabay na nagsalita sina James at Henrik. Hindi nila maiwasang humakbang paatras. Maingat na tinitigan nila ang nasa harap nila na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay si Taran. Iniskan ni Taran si James. Hindi niya maisip si James. Gayunpaman, nang makita niya si James, nakita niya si James. Matapos malaman ang tungkol sa cultivation rank ni James, sumimangot si Taran. Nasa quasi chaos rank ka. Bakit napakahina mo? Kalahati. Naisip ni Taran na si James ay isang kamangha-manghang powerhouse dahil nakuha ng huli ang mana ni Emperor Raya at nilinang ang Tenfold Realms Transcendent Sutra at mga sagradong scroll. Ang aktwal na cultivation base ni James ay nabigo si Taran. Sa kasalukuyang cultivation base ni James, madaling mapatay ni Taran si James. Nang maramdaman ang masamang tingin ni Taran, natigilan si James, ngunit mabilis siyang kumalma. Tumingin kay Taran, tinanong niya, ikaw. Casual, sinabi ni Taran, gaano karami ang naintindihan mo sa kasanayan sa pagpirma ni Emperor Raya? Hindi inaasahan ni James na itatanong ito ni Taran sa sandaling lumitaw siya. Sa paghusga sa kung paano nalaman ni Taran na naiintindihan ni James ang husay sa pagpirma ni Emperor Raya, hindi dapat simpleng tao si Taran. At saka, sa cultivation ni James, hindi niya makita ang Taran. Sa pagharap sa gayong nakakatakot na powerhouse, hindi siya nang ahas na kumilos ng walang ingat. Natigilan, sumagot siya ng totoo, sa 10 sagradong balumbon, 7 ang aking nilinang. Nalinang ko ang kapangyarihan ng 7 Path Techniques. Sa pagharap kay Taran, na ang cultivation base ay hindi maarok, walang itinago sa kanya si James. 7 lang. Bahagyang nakakunot ang noo ni Taran habang nagtanong, gaano katagal ang aabutin mo upang linangin ang Tenfold Realms Transcendent Sutra? Hindi alam ni James ang ibig sabihin ni Taran. Nalilito, tinanong niya, ano ang ibig mong sabihin? Ayaw kong samantalahin ang mahina mong cultivation. Bibigyan kita ng oras para linangin ang Tenfold Realms Transcendent Sutra. Ipaglalaban kita pagkatapos. Direktang sinabi ni Taran ang kanyang layunin. Dumating siya para hamanin si James. Upang maging eksakto, narito siya upang hamanin ang Tenfold Realms Transcendent Sutra. Noong panahong iyon, hindi matagumpay ang kanyang supernatural power. Kaya naman, natalo siya kay Emperor Raya. Nang sa wakas ay pinino niya ang kanyang supernatural power, ang mga extraterrestrial demons ay umatras na, at ang kinaroroonan ni Emperor Raya ay hindi na alam. Kaya, hindi siya nagkaroon ng pagkakataong patunayan na ang kanyang kakayahan sa pagpirma ay maihahambing sa Tenfold Realms Transcendent Sutra. Ang hitsura ni Taran ay nalilito kay James. Bumulong si Henrik sa gilid ni James, nandito siya para hamanin ka. Bumalik sa katinuan si James. Huminga siya ng malalim sa ngumiti. Nagbibiro ka siguro. Ang iyong cultivation base ay hindi maarok.
Kahit na linangin ko ang Tenfold Realms Transcendent Sutra, hindi ako magiging kapareha mo. Siyempre, hindi ikaw ang kapareha ko. Si Taran ay hindi mapagpakumbaba. Hindi naman siya mayabang, pero hindi niya talaga sineryoso si James. Haha, Taran. Sa sandaling ito, isang tawa ang narinig mula sa kawalan. Kasunod ng pagtawa, nabasag ang kawalan, at lumitaw ang isang matanda sa lugar. Ang elder ay ang Grand Patriarch ng Mount Taba. Ang matanda ay matanda na at may balbas. Kulay abo ang kanyang buhok. Kahit matanda na siya, malakas ang aura niya. Sumulyap sa matanda, casual na nagtanong si Taran, anong problema? Taran, dahil nasa labas ka ng bundok, tiyak na mayroong magandang bagay sa Chaos Battlefield. Ngumiti ang Grand Patriarch ng Mount Taba. Masyado kang maraming iniisip. Dolly, sinabi ni Taran, nandito lang ako para hamunin ang disipulo ni Emperor Raya. Si Taran ay nagsasalita ng totoo. Gayunpaman, hindi siya pinaniwalaan ng Grand Patriarch ng Mount Taba. Sa oras na ito, isa pang figure ang lumitaw sa di kalayuan. Ito ay ang Grand Patriarch ng Mount Genesis. Ang Grand Patriarch ng Mount Genesis ay nanunood mula sa malayo. Hindi niya nilapitan si Taran at ang iba pa. Pagkatapos, lumitaw ang iba pang mga Grand Patriarch ng Orthodox. Lahat sila ay matatanda. Ang ilan sa kanila ay nasa parehong ranggo ng paglilinang bilang Taran. Marami sa kanila ay mas mahina rin kaysa Taran. Ang hitsura ng mga matatanda ay nagulat sa mga powerhouse ng iba pang mga nakatagong sekta. Nagtataka ang mga powerhouse kung ano ang nangyayari. Bakit napakaraming powerhouse ang lumalabas sa Chaos Battlefield? James, bibigyan kita ng 10 panahon para linangin ang natitirang mga sagradong balumbon. 10 epoch mamaya, hahanapin kita at hamanin muli. Kung mabubuhay ka man o hindi ay nakasalalay sa iyong pagsisikap sa loob ng 10 panahon. Pagkasabi ni Taran ay tumalikod na siya para umalis. Kahit na umalis na siya sa lugar, nanginginig pa rin ang boses niya. Akin si James. Bago ako lumaban sa kanya, papatayin ko ang sinumang humipo sa kanya. Ang nangingibabaw na boses ni Taran ay umalingaw sa lugar. Sumimangot ang iba pang powerhouses ng Orthodox. Si Taran ay tapat sa kanyang salita. Kung aatakehin ng mga powerhouse si James, papatayin sila ni Taran. Siya ay nakikipagkumpetensya laban kay Emperador Raya para sa supremacy. Ang mga powerhouse ay maaari lamang mag-back out. Nagpakita sila upang makita kung ano ang gustong gawin ni Taran. Nais nilang malaman kung ano ang nakaakit kay Taran na lumabas sa bundok. Hindi sila naniwala na lumabas si Taran sa bundok para hamanin si James. Masyadong malaki ang agwat sa pagitan ng kultibasyon ni James at Taran. Si James ay hindi si Emperador Raya. Hindi kailangang hamanin ni Taran si James ng personal. Pagkaalis ni Taran, nawala din ang mga Grand Patriarch ng Orthodox. Muli ay naging tahimik ang lugar. Sa kabilang banda, nakasimangot si James. Kilala mo ba kung sino siya? Umiling si Henrik. Si Henrik ay nakatakas mula sa isang mahirap na kalagayan hindi pa matagal na ang nakalipas. Kaya naman, hindi niya alam ang tungkol sa walang katulad na mga powerhouse ng Endlos. Siya si Taran. Mula sa di kalayuan, may isang lalaki ang lumakad. Ang lalaki ay si Byron. Si Byron ay lumitaw sa tabi ni James at sinabing, ang Taran ay isang walang katulad na powerhouse mula sa panahon ni Emperor Raya. Gumawa siya ng isang signature skill, isang sumpa. Ang kanyang curse magic ay kakaiba. Sa kasamaang palad, ang kanyang curse magic ay hindi matagumpay sa oras na iyon. Kaya, natalo siya kay Emperador Raya. Pagkatapos noon, nagmuni-muni siya sa pag-iisa, hindi man lang nagpakita sa labanan ng extraterrestrial demons. Curse magic. Nang marinig iyon, naging interesado si James. Pamilyar si James sa curse magic. Hindi lamang siya pamilyar dito, ngunit nilinang din niya ito. Batay sa kanyang pagkaunawa, ang curse magic ay isang signature skill na nilinang ng isang ancestral god ng 12th universe. Nakuha ng ancestral god ang curse magic mula sa Dark World. Hindi inaasahan ni James ang curse magic na likha ni Taran. Gusto kang patayin ni Taran. Kahit na naiintindihan mo ang Tenfold Realms Transcendent Art, hindi ka magiging kapareha niya.
Sa pagtingin kay James, sinabi ni Byron, maliban kung maabot mo ang ranggo ng paglilinang ng taran, mapapahamak ka. Nang marinig iyon ni James ay naging mabigat ang ekspresyon niya. Minamasahe niya ang kanyang mga templo, mukhang problemado siya. Take care, sabi ni Byron bago umalis. Sa kabilang banda, nagpunta si Teresa sa ilang mga sinaunang banal na lugar. Nang malaman niya ang ilang piraso ng impormasyon, lihim siyang bumalik sa Chaos Battlefield. Nagtago sa dilim, nakita niya si Taran at kung paano niya hindi pinatay si James. Nakaramdam siya ng saya. Nag-aalala siya na mapatay agad ni Taran si James. Kung nangyari iyon, ang natitirang palabas ay hindi matutuloy. Nagmamasid siya sa dilim. Pinanood niya ang mga powerhouse na nagmula sa sinaunang mga banal na lugar at ang Orthodox. Kasabay nito, dumating siya sa gitnang rehiyon ng Chaos Arena batay sa mga tala ni Emperor Raya. Nagkaroon ng malakas na pormasayon sa lugar. Ang pagbuo ay mahiwaga, na may mga inscription na nakapalibot dito. Malalim ang mga inscription. Sa kasalukuyang ranggo ng paglilinang ni Zizel, hindi niya maintindihan ang mga inscription. Gayunpaman, hindi niya kailangang maunawaan ang mga ito. Nasa kanya ang Endless Heart. Ang mga tala na iniwan ni Emperor Raya ay nabasa na maaaring buksan ng Endless Heart ang selyo ng Chaos Tablet. Pagkatapos, ang isa ay maaaring pumasok sa selyadong mundo. Nilalayo ni Zizel na pumasok sa selyadong mundo. Inilabas niya ang Endless Heart. Nang ilabas niya ang Endless Heart, nag-activate ito. Iginuhit ng Endless Heart ang Heavenly Path Power ng 10 distrito. Ang Heavenly Path Power ng 10 distrito ay nagtipon at bumuo ng isang light beam. Ang sinag ng liwanag ay pumasok sa pormasayon sa unahan. Pagkatapos, isang crack ang lumitaw sa pagbuo. Samantala, pumasok si Teresa sa pormasayon. Sa sandaling ito, si James ay nakakaramdam ng problema. Umupo siya sa isang bato. Umupo si Henrik sa tabi niya. Ano ang dapat kong gawin? Pagtingin kay Henrik sa tabi niya, nakaramdam ng kawalan ng magawa si James. Sabi niya, dahil si Taran ang humahabol sa akin, mamamatay ako. Kahit nanilinang ko ang natitirang bahagi ng mga sagradong balumbon at naunawaan ko ang 10 ulit. Realms Transcendent Art, hindi ako kalaban ni Taran dahil masyadong mababa ang cultivation rank ko. Walang magawa, sinabi ni Henrik, hindi kita matutulungan sa pagkakataong ito. Bumantong hininga si James at sinabing, sabay-sabay tayong humakbang. Hindi masyadong nag-aalala si James ngayon. Pagkatapos ng lahat, binigyan siya ni Taran ng 10 panahon. Pagdating ng oras, maaaring umalis si James sa Chaos Battlefield at magtago. May plano na si James. Kailangan niyang hanapin ang Herstellan Art sa loob ng 10 panahon at tumakas. Gayunpaman, wala siyang sapat na mga pahiwatig. Hindi niya alam ang lokasyon ng Herstellan Art. Biglang may pumasok sa isip niya. Henrik, ikalat mo ang balita. Ipunan ang mga powerhouse sa Chaos Battlefield na may mga pahiwatig tungkol sa Herstellan Art. Bumuo ng kompletong clue at kunin ang Herstellan Art. Kung sino ang makakakuha ng Herstellan Art, ito ay depende sa kanilang mga pagkakataon at kapalaran. Sige. Tumango si Henrik. Pagkatapos, kumalat ang balita. Si James ay may ilang mahahalagang pahiwatig tungkol sa Herstellan Art, ngunit hindi sapat upang mahanap ito. Kasalukuyan siyang naghihintay sa Mount Stoyan para sa mga powerhouse na may mga pahiwatig tungkol sa Herstellan Art. Nais niyang ilabas ng lahat ang kanilang mga pahiwatig upang makabuo ng isang kumpletong inscription. Pagkatapos, lahat ay maaaring maghanap para sa Herstellan Art. Tara na at sumali sa kasiyahan. Kahit wala tayong clues, basta lahat ng clues, makakabuo sila ng kumpletong inscription. Sa panahong iyon, malalantad na ang lokasyon ng Herstellan Art. Marahil lahat tayo ay magkakaroon ng pagkakataong mahanap ito. Kabanata 4,935 matapos kumalat ang balita, maraming powerhouse ang nagtungo sa Mount Stoyan. Ang Mount Stoyan ay dati nang nawasak, ngunit ngayon ay naibalik. Sa tuktok ng Mount Stoyan, mayroong isang kahoy na bahay. Umupo si James sa harap ng bahay. Sinabi ni Henrik, maraming buhay na nilalang ang nagpakita sa malapit, ngunit walang dumating dito. Malamang wala silang clue. James. Sa oras na ito, isang boses ang tumunog.
Lumingon si James sa direksyon ng tunog. Nakita niyang naglalakad si Byron. Sa isang iglap, humarap si Byron kay James. Tumingin kay Byron, tinanong ni James, mayroon ka bang anumang mga pahiwatig? Tumango si Byron bago nakangiting sinabi, I was lucky. Nakapatay ako ng kalaban at nakakuha ako ng hindi kumpletong inscription. TC. Bahagyang tumango si James at sinabing, hintayin natin ang iba pang mga powerhouse na may mga pahiwatig na lumitaw. Napahinto si Byron sa kanyang paglalakad. Sa paglipas ng panahon, mas maraming buhay na nilalang ang nagtipon sa lugar. Gayunpaman, wala silang mga pahiwatig tungkol sa Herstellan art. Sa isang kisap mata, 3 buwan ang lumipas. Pagkaraan ng 3 buwan, isang buhay na nilalang ang nagpakita sa tuktok ng Mount Stoyan. Ito ay ligtas sa edad na 40. Nagmukha siyang magaspang. Ang kanyang hubad na pang-itaas na katawan ay natatakpan ng itim na buhok, na nagmistulang gorilla. Nang makita ang lalaki, kumunat ang noo ni Byron. Ang tao ay isang masamang powerhouse. Noong nakaraan, pinatay niya ang napakaraming tao kaya kinatakutan siya ng ilang sinaunang ortodokso. Nang lumitaw ang mukhang magaspang na lalaki, sumigaw siya, mayroon akong ilang hindi kumpletong inscription. Napatingin si James sa lalaki. Sa ilalim ng maskuladong katawan ng lalaki, naramdaman ni James ang isang malakas na pagsabog. Naramdaman niya na ang lalaki ay nasa tuktok ng Chaos Omni rank. Nakakatakot ang cultivation rank ng lalaki. Ikaw. Sinuri ni James, ano ang pangalan mo? Ngumiti ang matipunong lalaki at nagsabi, hindi ko matandaan ang aking pangalan, ngunit tinatawag akong Fletcher Turner ng ibang mga nilalang. Parang harmless si Fletcher nang ngumiti siya. Mukha siyang tapat na magsasaka. Sige. Tumango si James at sinenyasan si Fletcher na maupo. Nakangiting umupo si Fletcher. Pagkatapos, nagpatuloy ang tatlo sa paghihintay para sa iba pang mga nilalang na may hindi kumpletong mga inscription na lumitaw. Lumipas ang ilang araw. Makalipas ang ilang araw, may narinig akong tawanan. Pagkatapos, hindi mabilang na mga talulot ang nahulog mula sa langit sa itaas ng Mount Stoyan. Nagtipon ang mga talulot at nabuo ang isang magandang diwata. Nakasuot ng manipis at puting damit ang ginang. Bahagyang nasisilaw ang kanyang damit, kitang-kita ang kanyang anyo. Naglabas ng malakas na aura ang ginang. Naramdaman ni James na siya ay nasa Chaos Omni rank. Hindi niya maiwasang huminga ng malalim. Nakakatakot ang mga nakatagong sekta. Ang mga buhay na nilalang na lumitaw ay nasa Chaos Omni rank. Kung ang mga powerhouse na may ganoong cultivation rank ay lumitaw sa Endlos ng mas maaga, maaari nilang sirain ang 10 distrito ng Endlos. Sinulyapan ni Byron ang babae at sinabi sa mahinang boses, James, siya ang sect leader ng Flower Sect, isang sinaunang Orthodox. Kahit maganda siya, walang awa siya. Ang kanyang puot ay maaaring magpataw ng matinding pagdurusa sa hindi mabilang na buhay na nilalang. Kabanata 4936 si James ay nakakuha dati ng ilang hindi kumpletong inscription. Ang mga inscription ay mga pahiwatig tungkol sa Herstellan art. Mula sa mga inscription, nalaman ni James na mayroong 8 hindi kumpletong inscription. Kaya naman, kung makakalap siya ng 8 inscription, malalaman niya ang kinaroroonan ng Herstellan art. Gayunpaman, mayroon lamang siyang 3. Si Byron, Fletcher, at ang sect leader ng Flower Sect ay may tig-1. 6 sila sa kabuuan, kulang pa sa 2. Nagbukas ang Chaos Arena ilang panahon ang nakalipas. Naniniwala si James na lahat ng 8 pahiwatig ay natagpuan. Ngayon, kailangan na lang niyang maghintay ng matyaga para sa mga powerhouse na may mga pahiwatig na lumitaw. Mas maraming buhay na nilalang ang nagtipon sa paligid. Ang mga nabubuhay na nilalang ay nagmula sa mga nakatagong sekta. Mayroong ilang mga tunay na powerhouses. Si James at ang iba ay matiygang naghihintay. Sa isang kisap mata, 3 taon ang lumipas. Pagkalipas ng 3 taon, isa pang powerhouse ang nagpakita. Sa malayong kawalan, lumitaw ang isang gintong hagdan. Ang hagdan ay patuloy na lumalawak. Pagkatapos, bumaba sa hagdan ang isang lalaking nakasuot ng gintong robe. Hindi nagtagal, nagpakita siya sa tuktok ng Mount Stoyan. Bumaba mula sa langit ang kanyang katawan at tuloy-tuloy na bumagsak sa lupa.
Bumulong si Byron mula sa gilid ni James, siya ay isang powerhouse mula sa Burning Valley at isang Grand Patriarch doon. Tumango si James. Naramdaman niya ang cultivation rank ng powerhouse at nalaman niya na ang huli ay nasa tuktok ng Chaos Transcendere rank. Isang hakbang lang ang layo niya sa Chaos Omni rank. Kung ikukumpara kay Fletcher at sa sect leader ng Flower Sect, medyo mahina siya. Shane, hindi ko inaasahan na mayroon kang hindi kumpletong inscription ng Herstellan Art. Kung alam ko lang sana inagaw ko na sayo. Napangiti si Fletcher. Nang marinig yun ni Shane Fawn, nang inag ang kanyang mga kalamnan sa mukha. Nag-aatubili, ngumiti siya at sinabing, nakakatawa ka. Kailangan pa natin ng tatlo. Ang sect leader ng Flower Sect, si Becca Hathaway, ay napatingin sa mga nabubuhay na nilalang na naroroon. Tumayo si James at sinabi, mayroon akong 3 inscription. Isa lang ang kulang sa atin. Hindi ko alam kung sino ang may huli. Nang malaman ng mga nabubuhay na nilalang na may 3 inscription si James, tinitigan nila siya. Naramdaman ni James ang hindi magiliw na mga tingin, lalo na mula kay Fletcher. Bagamat nakangiti siya, may kumikinang na pagpatay sa kanyang mga mata. Tila balak niyang agawin ang hindi kumpletong inscription kay James. Gayunpaman, iyon ay isang pag-iisip lamang. Kung tutuusin, hindi simpleng tao si James. Kahit nasa quasi-chaos rank lang si James, nakakakilabot ang kakayahan niya. Napatingin si Becca kay James. May ngiti sa maselang mukha, tumalikod siya at naglakad papunta kay James. Ipinagmamalaki ang kanyang alindog, sinabi niya, Hoy, ang Tenfold Realms Transcendent Sutra na naiwan ni Emperor Raya ay isang kayamanan. Ang mga sagradong balumbon ay lalong mahiwaga. Mula noong sinaunang panahon, maraming powerhouse ang nagbabasa ng mga sagradong balumbon, ngunit walang nakauunawa sa mga ito. Habang nagsasalita siya, lumapit siya kay James. Naglabas siya ng floral scent. Madali para sa kanya na maakit ang isang tao. Lumayo si James at iniwasan si Becca. Nahihiya ka ba? Tumawa si Becca. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang punto. Sabi niya, hahanapin natin ang Herstellan Art sa lalong madaling panahon. Bago mo hanapin ang Herstellan Art, hindi ba dapat mong ibahagi ang mga lihim ng mga sagradong balumbon? Si Fletcher ay gaamon din sa impormasyon. Napatingin ang ibang mga nilalang kay James. Sa kabilang banda, sinabi ni James, kahit na ibahagi ko sa iyo, hindi mo sila maiintindihan. Ang Tenfold Realms Transcendent Sutra at mga sagradong scroll ay katulad ng Karma Path. Ang mga ito ay maaari lamang maunawaan ng kanilang sarili. Hindi sila maaaring ikalat ng mga salita. Kabanata 4,937, ganun ba? Hindi naniwala si Becca kay James. 100%, sigurado si James. Nang makitang sigurado na si James, hindi na nagsalita pa si Becca, at hindi na sakam si Fletcher sa impormasyon. Gayunpaman, sina Becca at Fletcher ay nagtitimpi lamang pansamantala. Ang Tenfold Realms Transcendent Sutra ay kapantay ng Herstellan Art. Binalak ni Becca at Fletcher na kunin muna ang Herstellan Art bago humingi kay James ng paraan ng paglinang ng mga sagradong balumbon. Ang isang grupo ng mga tao ay nag-uusap. Kasabay nito, hinihintay nila ang huling nabubuhay na nilalang na may hindi kumpletong inscription. Naghintay sila ng ilang dekada. Pagkalipas ng ilang dekada, lumitaw ang huling nilalang na may hindi kumpletong inscription. Ang nakakagulat na bahagi ay ang buhay na nilalang ay isang taong pamilyar kay James. Ikaw. Napatingin si James kay Zizzle. Lumitaw si Zizzle sa bundok Stoyan. Nakasuot siya ng puting damit at napakaganda. Sumulyap kay James, tinanong niya, anong problema? Hindi ba ako welcome? Kung ganun, aalis na ako. Tumigil ka nga dyan. Hinarang ni Fletcher ang daan ni Zizzle at sinabing, maaari kang umalis kung gusto mo, ngunit iwanan ang inscription. Tumingin si Zizzle kay Fletcher at ngumiti. Nasa akin ang inscription. Aagawin mo ba sa akin ng pilit? Alam kong malakas ka, pero bago mo ako patayin, sisirain ko ang nakasulat. Tumayo si Becca at nakangiting sinabi, nagbibiro lang siya sayo. Dahil narito ang lahat, kunin natin ang mga inscription at pagsama-samahin ang mga ito. Tingnan natin kung nasaan ang Herstellan Art. Tumingin si Shane sa harapan at kumunat ang noo.
Napakaraming buhay na nilalang sa malapit. Sa palagay ko ay hindi angkop na tipunin ang mga rune dito. Nang marinig iyon, ikinaway ni Fletcher ang kanyang kamay. Pagkatapos, isang porma sayon ang lumitaw at nilamon ang lugar. Sa sandaling ito, lumitaw ang Chaos Sword sa kamay ni James. Nag-flash ang katawan niya, at tumabi siya kay Zizzle. Inilagay niya ang espada sa leeg niya. Sa malamig na boses, sinabi niya, "Nasaan si Yardos?" Natigilan si Zizzle. Naguguluhan siya. Paano nalaman ni James na kasama niya si Yardos? Maya-maya, bumalik siya sa katinuan. Nakangiting sabi niya, "As expected of you. Wala akong mate at tago sa'yo. Dahil alam mong kasama ko si Yardos, titigil na ako sa pagtatago. Kung tutulungan mo akong makuha ang Herstellan Art, walang mangyayari kay Yardos. Kung hindi, mamamatay siya ng walang libingan." Nang marinig yun ni James, umabot sa sukdulan ang kanyang aura. Siya ay puno ng pagpatay na layunin. Sa kabilang banda, hindi natakot si Zizzle. Casually, she said, "Kung gusto mo akong atakihin, sige. Kung papatayin mo ako, walang makakaalam kung nasaan si Yardos." Nag-aalala si Henrik na papatayin ni James si Zizzle sa isang slash. Napapanahon, aniya, "James, huminahon ka. Ang pagpatay sa kanya ay madali, ngunit ang paghahanap kay Yardos ay magiging mahirap." Huminga ng malalim si James. Binawi niya ang kanyang hangarin na pumatay. Malamig niyang sinabi, "Ano ang kailangan kong gawin para palayain mo siya?" "Sinabi sa'yo. Kailangan mo akong tulungang makuha ang Herstellan Art," sabi ni Zizzle. "Haha," tumawa si Becca. "Invisible ba kami sa'yo? Sa tingin mo ba ang Herstellan Art ay isang bagay na makukuha mo ayon sa gusto mo?" Sumulyap si Zizzle kay Becca at ngumiti. Wala siyang sinabi. Hindi magpapakita si Zizzle maliban kung siya ay ganap na handa. Wala siyang pakialam kina Becca, Fletcher, at Shane. Isa lang ang layunin niya, at iyon ay ang Herstellan Art. Sa sandaling makuha niya ang Herstellan Art at buhayin ang kanyang ama, ang 10 distrito ng Endlos ay magiging 10 distrito ng Endlos ng lahi ng Doom. Kabanata 4938 sinulyapan ni Zizzle ang mga nabubuhay na nilalang na naruroon at sinabi, "Huwag na nating pag-usapan ito. Ilabas ang lahat ng mga inscription. Pagsama-samahin natin ang mga ito at bumuo ng isang kumpletong inscription." Sumang-ayon ang lahat kay Zizzle. Lahat ng sinabi ngayon ay hindi mapagkakatiwalaan. Nagpasya silang gumawa ng mga plano pagkatapos makumplito ang inscription. Sa sandaling ito, si Henrik ay nakikipag-usap sa telepatiko kay James. "Hindi natin mapagkakatiwalaan itong mga buhay na nilalang. Kailangan nating gumawa ng plano ng maaga." Sumagot si James, "Kung gayon, ano ang dapat nating gawin?" "Aagawin natin, mang-agaw." Natigilan si James. Ang mga buhay na nilalang ay pawang mga powerhouse. Mayroong 2 powerhouse sa Chaos Omni rank. Paano mapuwersang kunin nina James at Henrik ang inscription? Sinabi ni Henrik, "Kapag nabuo ang inscription, kukunin mo ito sa pamamagitan ng puwersa. Pagkatapos kunin ito, gagamitin mo ang Blithe Omniscience at tatakas. Tungkol naman sa mga powerhouse dito, haharangan ko sila. Maaari mo ba silang harangan? Pwede mong subukan." Palihim na nag-usap ang dalawa. Samantala, ang iba pang mga powerhouse ay gumagawa din ng mga plano. Sa oras na ito, kinuha ni James ang 3 hindi kumpletong inscription at sinabing, "Ilabas mo sila." Nang makita iyon, inilabas din ng iba pang mga nilalang ang kanilang mga inscription. Sa isang iglap, natipon ang 8 inscription. Ang 8 inscription ay dahan-daang lumutang sa karamihan. Pagkatapos, sa ilalim ng mga titig ng mga powerhouse, ang mga inscription ay nagtipon at nabuo ang isang kumpleto at nakasisilaw na inscription. Nang mabuo ang inscription, sinubukan muna itong kunin ni Fletcher. Gusto niyang tumakas pagkatapos makuha ito. Gayunpaman, ang iba pang mga powerhouse ay nagsagawa ng pag-iingat. Nang kumilos si Fletcher, tinatakan ni Becca ang lugar. Si Fletcher, na malakas, ay nabigong makuha ang inscription. Si Fletcher ay tinatakan sa lugar. Pagkatapos, kumilos si Becca at gumamit ng ilusyonaryong palad upang kunin ang inscription. Bago marating ni Becca ang inscription, dinurog ni Shane ang kanyang ilusyonaryong palad. Pagkatapos, kumawala si Fletcher mula sa selyo.
Ang eksena ay nangyari sa isang iglap. Bago pa malaman ni James ang nangyayari, naglalaban na ang mga powerhouse. Sa oras na ito, naglabas si Henrik ng isang malakas na aura. Hindi mabilang na mga inscription ang lumabas sa kanyang katawan. Ang mga inscripsyong ito ay nagkalat sa langit at lupa. Pagkatapos, lumitaw ang isang super formation. Ang Grand Purge Formation. Nang lumitaw ang Grand Purge Formation, nagulat ang mga powerhouse. Napaatras silang lahat. Sa kabilang banda, kinuha ni James ang pagkakataong gamitin ang Blythe Omniscience upang magtungo sa kumpletong inscription. Kinuha niya ang inscription at itinago. James, umalis ka muna, sigaw ni Henrik. Nang walang anumang pag-aalinlangan, inactivate ni James ang Blythe Omniscience at nawala. Nang makita ito ni Zizzle, nanatili siyang kalmado. Hindi niya sinundan si James. Mukhang inaasahan na niya ang lahat ng ito. Nakatayo sa kawalan, naglabas si Henrik ng mga kakaibang rune. Nang lumitaw ang Grand Purge Formation, kahit na ang mga powerhouse sa Chaos Omni rank ay hindi nang ahas na kumilos ng walang ingat. Hindi sinalakay ng mga powerhouse si Henrik, kaya nanatiling tahimik ang huli. Sino ka? Paano mo makakayanan ang Grand Purge Formation? Tanong ni Fletcher. Sa pagharap sa Grand Purge Formation at nalulubog dito, si Fletcher, na nasa tuktok ng Chaos Omni rank, ay hindi nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Kung ginamit ni Henrik ang Grand Purge Formation para supilan si Fletcher, baka dito mamatay si Fletcher. Kahit na nagawa niyang tumakas at mabuhay, magdaranas siya ng malaking pagkalugi. Mabigat ang ekspresyon ni Becca. Siya ay isang buhay na nilalang mula sa panahon ni Emperor Raya. Kaya naman, alam niya kung gaano kalakas ang Grand Purge Formation. Ito ay hindi isang hindi kumpletong Grand Purge Formation ngunit isang kumpletong. Kabanata 4,939 na nakatayo sa kawalan. Ngumiti si Henrik at sinabi, lahat, mangyaring manatili dito. Huwag subukang sirain ang porma sayon at makatakas. Kung may sumubok na sirain ang formation, sisimulan ko kaagad ang Grand Purge Formation. Masama kung masasaktan ka. Casual na wika ni Henrik. Ang layunin niya ay bitag ang mga buhay na nilalang. Hinihintay niyang mahanap ni James ang Herstellan Art. Gusto niyang bumili ng oras para kay James. May porma sayon na naghihiwalay sa lugar mula sa labas. Anuman ang nangyari sa lugar, ang mga buhay na nilalang sa labas ng mundo ay walang alam. Dahil nilamon sa Grand Purge Formation, natahimik ang mga powerhouse. Hindi sila nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Samantala, damapo ang tingin ni Henrik kay Zizzle. Teresa, nasaan si Yardos? Tanong ni Henrik sa malamig na boses. Haha, tumawa si Zizzle. Sa sandaling ito, umikot ang Grand Purge Formation. Sa hindi mabilang na mga inscription na natipon, nadama ni Teresa ang tumataas na presyon. Sa ilalim ng nakapangingilabot na presyon, nagsimulang mag-crack ang kanyang katawan, at napuno ng dugo ang kanyang katawan. Huwag mo akong pilitin, sabi ni Henrik. Swoosh! Sa oras na ito, ang sword energy ay bumaril sa katawan ni Teresa. Ang sword energy ay tumungo sa gitnang rehiyon ng Grand Purge Formation. Boom! Agad na sumabog ang lugar. Agad na nasira ang Grand Purge Formation ni Henrik. Dahil si Henrik ang kumokontrol sa Grand Purge Formation, nakaranas siya ng backlash mula sa pinsalang idinulot sa Grand Purge Formation. Kasunod ng paglitaw ng sword energy, ang mga bakas ng itim na aura ay lumabas sa kanyang katawan. Ang mga bakas ng itim na aura ay natipon at nabuo ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nakasuot ng itim na baluti ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nang lumuwag ang kanyang kalamnan, ngumiti siya at sinabing casual, tulad ng inaasahan sa Grand Purge Formation. Kung si Zeno ang nagpasimuno nito, baka matakot ako. Sa kasamaang palad, tumayo si Henrik sa kawalan na may dugo sa gilid ng kanyang bibig. Tinitigan niya ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakasuot ng itim na baluti. Nakaramdam siya ng masamang kapangyarihan mula sa katawan ng huli. Ang mga powerhouse na nakulong sa Grand Purge Formation ay natigilan. Napatingin sila sa nasa katanghaliang gulang na lalaking nakasuot. Naramdaman din nila ang isang masamang kapangyarihan mula sa katawan ng lalaki. Sila ay mula sa panahon ni Emperor Raya.
Kahit na natatakot sila sa kamatayan noon at hindi tumuloy sa larangan ng digmaan sa kailaliman ng Endlos, pamilyar sila sa kapangyarihan ng extraterrestrial demons. Isang extraterrestrial demon. Naging mabigat ang ekspresyon ni Becca. Hindi pinansin ni Teresa si Becca at nagbilin, patayin silang lahat. Walang iwanan. Naramdaman ni Henrik ang isang mapanganib na aura. Kailangan niyang aminin na hindi kayang sugpuin ng kanyang Grand Purge Formation ang extraterrestrial demon. Nang walang pag-aalinlangan, nawala siya. Habang nawala ang kanyang katawan, nawala rin ang Grand Purge Formation sa lugar. Nawala rin ang Silang Formation. Nang maramdaman ito, sinabi ni Teresa, bumalik ka. Hindi ngayon ang oras para ilantad. Ang lalaking naka-black armor ay naging bakas ng itim na aura at pumasok sa katawan ni Zizel. Pagkatapos, sumigaw si Teresa, nakuha na ni James ang mga pahiwatig tungkol sa Herstellan art. Umalangaw-ngaw ang boses niya sa buong lugar. Sa di kalayuan ay hindi mabilang na mga buhay na nilalang. Ang mga buhay na nilalang ay lahat ay nanunood ng sitwasyon mula sa labas ng Mount Stoyan. Sa kabilang banda, nang makalaya sina Fletcher, Becca, at ang iba pa, hindi nila pinansin si Zizel at nagsimulang maghanap kay James. Nais nilang makuha ang mga pahiwatig tungkol sa Herstellan art. Agad silang nawala at sinundan ang aura ni James. I've tried my best. Ang natitira ay nasa iyo. Si Henrik, na tumatakas, ay hindi napigil ang magluwa ng dugo. Umupo siya sa isang bato na may mapait na ekspresyon. Bakit may extraterrestrial demon sa katawan ni Teresa? Maaari pa niyang sirain ang aking Grand Purge Formation sa isang suntok. Talagang hindi siya isang karaniwang extraterrestrial demon. Mabigat ang ekspresyon ni Henrik. Kabanata 4,940 nakuha ni James ang inscription na naglalaman ng impormasyon tungkol sa Herstellan art. Nang makuha niya ito, tumakbo siya palayo. Hindi nag-alala si James kay Henrik. Nagtiwala siya kay Henrik. Kung sinabi ni Henrik na kaya niyang pigilan ang iba, magagawa niya. Matapos lisanin ang Mount Stoyan, itinago ni James ang kanyang aura. Pagkatapos, naglagay siya ng porma sayon sa paligid niya. Sa paghahagis ng porma sayon, ipinatawag niya ang inscription. Ang inscription ay lumutang sa kanyang harapan. Ito ay nakasisilaw at kapansin-pansin. Pumasok sa inscription si Zen ni James. Nang pumasok ang kanyang Zen sa inscription, pumasok ito sa isang hindi kilalang espasyo. Sa espasyo, lumitaw ang isang figure. Unti-unting naging material ang figure. Kitang-kita ni James ang tao. Ano? Kumunot ang noo ni James. Nakita na niya ang lalaking ito dati. Ang lalaki ay ang estatwa na lumitaw sa Mount Bay ng 12th Universe. Ikaw. Nagulat si James. Dahil nandito ka, ibig sabihin ikaw at ang Herstellan art ay nakatadhana. Nakangiting tumingin kay James ang lalaki. Actually, wala sa Chaos Arena ang Herstellan art. Ang tinatawag na Herstellan art ay hindi ang signature skill ng extraterrestrial demon's supreme leader. Ang tunay na Herstellan art ay isang pagkakataon at kapalaran. Kapag nasira ang langit at lupa at nabasag ang Endlos, maaaring makuha ng isa ang mga regalo ng langit at lupa at ang tatlong sinag ng liwanag pagkatapos ng unang pagbukas ni Endlos. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pag-aayos ng langit at lupa pati na rin ang mga bitik ni Endlos. Ang tatlong sinag ng liwanag ay naglalaman ng tunay na lihim ng langit at lupa. Malakas ang boses ng lalaki. Dahil nakuha mo na ang inscription, ibig sabihin ay hindi pa malayo ang araw. Ngayon, kailangan mo lang maghintay ng matyaga. Kapag nasira ang langit at lupa at nabasag ang Endlos, makukuha mo ang Herstellan art. Si James ay matamang nakikinig. Nang marinig iyon, nagtanong siya, sa malapit na hinaharap, masisira ang langit at lupa at magbibitak ang Endlos. Sino ka? Tumingin ang lalaki kay James at sumagot, tinatawag nila akong Emperor Raya. Half. Napabuntong hininga si James nang marinig iyon. Kanina pa niya iyon naisip, ngunit hindi siya sigurado. Emperor Raya, nasaan ka ngayon? Ano ang nangyayari sa extraterrestrial demons? Nakapunta na ako sa Boundless Road at Tribulation City dati. May mga powerhouse na nagbabantay sa mga lugar. Isa lang itong Zen na naiwan ko. Ang aking Zen ay hindi alam kung nasaan ang aking pangunahing sarili.
Para sa mga extraterrestrial demons, sila ay mga buhay na nilalang mula sa labas ng Endlos. Kung gayon, bakit gusto nilang salakayin ang Endlos? Tanong ni James. Gusto nila ang tatlong sinag ng liwanag na lumitaw noong kapanganakan ni Endlos, na siyang Herstellan Art. Nasaan ang tatlong sinag ng liwanag? Sumagot ang Zen ni Emperor Raya, kapag naayos na ang mga pinsala ng langit at lupa at mga bitik ng Endlos, lilito ang kapalaran. Unti-unting nawala ang katawan ni Emperor Reyes sa paningin ni James. Di nagtagal, tuluyan na itong nawala. Sa kabilang banda, nawala rin si James sa misteryosong mundo. Nung nagpakita ulit siya, nasa formation na siya. Nakuha niya ang impormasyon mula sa mga inscription. Kasabay nito, nawala din ang inscription na naglalaman ng impormasyon tungkol sa Herstellan Art. TC. Naliwanagan si James nang malaman ang tungkol sa impormasyon. Lumalabas na ang Herstellan Art ay hindi mula sa Supreme Leader ng extraterrestrial demons. Dahil binanggit ni Emperor Raya ang lahat ng ito, ang mga buhay na nilalang sa mundo ay naniniwala na ang Herstellan Art ay nagmula sa labas ng Endlos. Ang tunay na Herstellan Art ay isang malaking kapalaran ng Endlos. Boom!